Hello, hello, good morning Philippines, good afternoon Canada. For today's video po, ako po ay magluluto ng ampalaya. Yun na nga mga Mars, pasensya na po kayo sa boses ko. Dahil po ako ay medyo ngongo sa pagsalita, dahil po ako ay may sipon, upo, medyo masama po pakiramdam ko. Ilang araw na po yung nakalipas. Hanggang ngayon po, ganun pa rin. Dahil po dito sa Canada is lumalapit na po yung winter, so lumalamig na po yung panahon. Mabuti po yung panahon, lumalamig, pero yung ulo ko mainit, joke lang po. Yan na nga po mga Mars, i-flex ko lang po. Ginagayat ko na po pala yung ating ampalaya dahil po sisimulan ko na po after nyan is magluto ng ating ginisang ampalaya for our hapunan. At saka po yan po, akin po iniwahiwa yung ating manok. Dapat po baboy yung ilalagay kong pang sahog dyan. Kaya lang po yung kapatid kong babae, yung pinalabas niya is manok. Kaya yan na lang po yung ginaya ko kaysa magpa-defrost pa po ako ng baboy. So, yan na nga mga Mars at mga Pars. Yung ampalaya na po niyan, iba po ang tawag dyan. Manok na may konting ampalaya. Yan po yung ulam namin for today's video. Ayan po, after po niyan, nilagyan ko po ng asin yung ating ampalaya para po akin po pigain para po matanggal yung ang kanyang pait. Ewan ko po kung anong tawag sa inyo. Basta yun na po yun. Para po masarap siyang kainin mamaya. Ayan, nakikita niyo naman mga Mars at mga Pars. Pinipiga po siya para po hindi mapait mamaya. After po niyan na ako po ay magigisa na. Yun na nga po mga Mars at mga Pars. Dahil po yung kapatid ko, yung kuya ko, sinabi ko po sa kanya, isiwain niya yung aming manok na ilalapang sahog po dyan sa aming ampalaya. Ang problema nga lang po, is niwangan niya po. Pero yung hiwa niya is parang pang-adobo. Kamatis. Yan. Tapos, sibuyas. Yes, sibuyas. Saka yung ating bawang. Tapos, yung ating manok ng pansahog. At saka yung ating ampalaya. At saka magic sarap. And, syempre, ating asin. At saka paninta. Ating itlog. Maglagay po tayo ng mantika dahil po napainit na po natin yung ating kawali. Pasensya na po kayo sa boses ko dahil ako ko'y inuubo at sinisipon. After po nyan, ilalagay na po natin yung ating sibuyas dahil mainit na po yung ating kawali. Antayin na po natin na mag-golden brown yung ating bawang. Saka po natin isunod yung ating sibuyas. After po nyan, is na golden brown na po yung ating bawang, ilalagay na po natin yung ating sibuyas. Isusunod na po natin ito, sibuyas. Iwa-iwa natin. Ayan po. Meron po akong second boy. Antayin na po natin na lumabas po ang aroma ng ating ginigisang bawang at sibuyas. Saka po natin isusunod yung ating kamatis. Okay na po. Isunod na po natin yung ating kamatis. Antayin na po natin yung ating kamatis lumambot po. Saka po natin isusunod yung ating manok para maigisa na rin po natin ng sabay-sabay.
Ang sabi ko po sa kuya ko, maliit lang pong hiwa ng ating manok. Tignan nyo naman po. Para pang adobo po yung hiwa niya. Okay lang po yan. Yan po, sa likod ko is yung panganay ko po yan. Kasi nutusan ko po siya magsaing dahil wala pa po kami sinaing na kanin. Ayan. Lagi ko po yan inuutusan magsaing. Okay na po, lagay na po natin yung ating manok. Na pang-adobo po yung size niya. Sabi ko naman po sa kanya, maliit lang. Pero okay lang po yan. At mauubos din po yan sa ating bunganga mamaya sa pagkain. Antayin na po natin na mag-golden brown yung ating manok. Takpan lang po natin. Antayin po natin ng 5 to 10 minutes na mag-brown yung ating manok. Saka po natin isusunod yung ating ampalaya. Ayan po. Atin na po halo-haloin. Saka po, so, lagyan natin ng kunting patis para dumagdag din po sa lasa ng ating niluluto. Tantiometer lang po yung ginamit ko. Di na po ako nagsusukat. Luin lang natin. Tapos po takpan po natin ulit ng 5 minuto. Saka po natin sunod yung itlog. Ayan po. Maglagay na po tayo ng itlog. Takpan lang po natin ng saglit. Antayin na rin po natin ulit ng 5 minutes. Saka po natin tikman. Ayan po, maglagay na po tayo ng itlog. Takpan lang po natin ng saglit. Antayin na rin po natin ulit ng 5 minutes. Saka po natin tikman. Ayan na po. Tingnan po. Haluin ulit ang ating ampalaya. Sinadya ko po lagyan ng kaunting tubig para po sa mga bata. Kunting sabaw pala para po sa mga bata mamaya. Ayan po, nagpunas po ako dyan kasi po kumalat yung tubig sa mga bata. Tikman ko po. Ating ampalaya. Okay na po. Masarap na siya. Takpan natin ulit. 5 more minutes po. Multitasking po pala ako dyan. Nagsiprito po ako ng isda dyan sa kabilang lutuan kasi po ipapartner po namin sa aming ampalaya. Ayan, okay na po. Wala na. Nagtagan ko lang po ng konting asin.
At ayan, antay na natin ng 3 minutes. Ano ka? After ko pong magluto dyan, isumalis po kami, pumunta po kami ng Fresco dahil po bumili kami ng mga tinapay dahil po yung tatay ko wala na tinapay. Ito na po yung ating ampalaya. Bye-bye! Ampalaya po para po sa magandang katawan. Gulay-gulay po tayo dahil po tayo ay may sakit, may ubo at sipon para po dagdag healthy po sa ating katawan. Vitamins po yan. Vitamin G po, vitamin gulay. Ayan, ang ating ampalaya po na malalaki hiwa ng ating manok. Sabi ko po sa kapatid ko is maghiwa kami ng manok. Maliit lang, kaya lang po yung hiwa niya ayan, pang adobo po. Kita nyo naman po yung ano natin, pang adobo po yan. O, diba pa? Magagalit si Lola Ernesto dahil po yung ating video is umuusok. Luto na po ang ating ampalaya. Ampalaya is good to health po. Ayan. At may kasama po piniritong isda. Multitasking po tayo para po mabilis po tayo makaluto. At tayo naman po, luto na po yung aking ampalaya. Yan, aking ampalaya is luto na. Saka yan, paluto na rin po ang ating pritong isda. Please follow po my account sa Maaring Tiyapos po. For more video po. See you on my next vlog. Bye-bye!